Anong karapatan mong itulak si Chlo? Ano ba ang nagawa niyang mali? Ikaw. Ang lakas ng loob mong hampasin ako? Elara, paano mo nahampas si Marcus? Kahit na si Marcus ang may kasalanan, wala ka pa rin karapatang saktan siya. Ayos, Elara. Ikaw ang may gawa nito. Ayos. Dapat nang mapaalis ka na sa pamilyang ito. Suwail na anak, ang tapang mong makipag-away kay Marcus. Ang tapang mong sumuway sa akin. Tatay. Elara, hinampasan mo pa si tatay. Nawawala na ba talaga ang isip mo? Wala nang ibang ginawa si nanay at tatay kundi ang pagbutihin ang buhay mo. Masyadong matalino, ano? Hinahampasan mo pa ako. Mula ngayon, hindi na kita anak. Umalis ka. Umalis ka. Umalis ka ngayon din. At huwag ka nang bumalik pa. Ang dumi-dumi nitong lugar. Sinong gustong manatili dito? Pero makinig ka sa akin. Hindi ito ang pagputol mo ng ugnayan sa akin. Ako, ang pumutol sa lahat ng ugnayan sa pamilya Lin. Mula sa araw na ito. Lahat ng ugnayan ay naputol na. Mula ngayon, hindi na ako isang Lin. Umalis ka. At huwag ka nang bumalik. Mommy, aalis na ba talaga tayo? Slow. Hindi na tayo babalik dito kailanman. Mahal, napag-isip-isip mo rin. Basta makaalis lang tayo sa bahay na ito. Mas mabuti na kahit saan kaysa dito. Ano ng problema, mahal? Kaninang tanghal iyan. Dahil lang unang kumuha ng chopstick si Chloe, sinampal siya ni Ethan. Hindi siya pinigilan ni na Marcus at nanay. May mga masasakit pang salita ang nasabi nila. Mahal. Marami kasi tayong nakatira sa iisang bubong. Natural lang na magkakaroon ng alitan, hindi ba? Mahal. Pakiramdam ko, simula nang bumalik si Serena, ang ugali ng pamilya sa atin ay lalong naging kakaiba. Siguro dapat kumuha na lang tayo ng sariling tirahan. Hindi natin pwedeng isisi lahat kay Serena. Isipin mo, sa tuwing may hindi pagkakaunawaan, hindi ba palaging si Serena ang tumutulong para maayos ang sitwasyon? Ngayon ko lang naintindihan. Sa nakaraang buhay ko, akala ko sa pagtitiis, mapoprotektahan ko kayong dalawa. Pero hindi ko inakala na wala silang pakialam kahit sa buhay ni Chlo. Hello, Elara, mag-i-invest ka ulit sa pamilya Lin? Tatay, gusto kong umuwi. Ano? Ano ang tawag mo sa akin? Tatay, ang anak mong nagpakalayo, si Elara, gustong umuwi. Napakaganda. Ang sarap mong makita ulit. Huwag kang aalis. Papapuntahin ko agad si Felix para sunduin ka. Mommy, may iba ka pang daddy? Chlo, dadalhin ka ni Mommy para makilala siya ngayon din. Para makilala ang totoong lolo mo, okay? Wow! Sino yung malaking tao na may buong convoy ng mga mamahaling kotse? Hindi mo alam? Diyan mismo si Director Joe ng Apex Commerce Guild, ang pinakamayamang tao sa buong Ilog Kahoy. Ako si Felix Joe. Narito upang tanggapin kayo pauwi, ginang. Ginang. Inutusan ako ni Ginoo na maghanda ng marangyang regalo para sa pamilya Lin, bilang pasasalamat sa mga taon ng kanilang pag-aalaga. Hindi na kailangan yan. Ako mismo ang magpapasalamat sa pamilya Lin sa tamang panahon. Tatay. Parang ang motorcade ni Director Joe yan. Nasaan si Director Zhu? Felix, maghanda ka ng mga kwarto para kina Leo at Chlo. Ang batang binibini at Ginoo, Tara na. Ginoo, dito po. Hoy, anak, kumusta na ang estate na inihanda ko para sa'yo? Nakapag-ayos ka na ba? Kung hindi ka masaya doon, maaari kong ipadala ang pribadong jet para ihatid ka sa lungsod hari. Tatay, wag muna. Nasa Ilog Kahoy pa ako. At may mahalagang bagay pa akong kailangang asikasuhin. May bagay ka pa? Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi kaya ko ito sa sarili ko. Kung ganoon,
dapat mong kunin muna ang Apex Commerce Guild. Ito ang pinakamataas na guild sa buong 5 lupain ng ilog. Isipin mo na lang itong maliit na regalo mula sa iyong ama. Pag-aralan mo agad ang mga proseso para maaga akong makapag-retiro at mag-enjoy sa buhay. Tatay, Tingnan mo, hindi ako makikialam sa mga gawain mo. Pero ito ay hindi mapag-uusapan. At saka, kapag dumalaw kami ng nanay mo, magdaraos kami ng salo-salo ng pamilya para sa'yo. Pagkatapos, ang pamilya Yen ng lungsod hari, ay magbabalik ang unang anak na babae sa pamilya. Gagawin natin ito ng buong giting. tatay. Tungkol sa salo-salo ng pamilya, pwede bang ipagpaliban natin ng 1 buwan? Gusto ko munang makapag-ayos sa kumpanya. Sige, ikaw ang bahala. Okay, salamat tatay. Ginang. Ang batang binibini at ginoo ay nakapag-ayos na. Salamat sa pag-asikaso niyan, Felix. Tungkulin ko po, Ginang. Oh, at kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Putulin ang lahat ng suporta sa pamilya Lin. Heto. Tatay. Ngayon ang buong Apex Group ay biglang pinutol ang lahat ng pakikipagtulungan sa Lin Group. Ano ang sinabi mo? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko alam. Hindi man lang nila ako binigyan ng pagkakataong magtanong. Hoy, Ethan. Nauwi ka na. Halika, kumain na tayo. Tatay, nanay, Marcos, Serena. hindi ako masyadong gutom. Kayo na lang muna. Ah, anak, mabait ka. Kumain ka muna ng hapunan mo. Halika. Ethan, ano ba talaga ang nangyari? Halos sabay-sabay na kinansela ng lahat ng kliyente sa law firm ko ang kanilang mga kontrata. Naging katatawanan na ako sa mundo ng batas. Paano ito nangyari? Kakakalabas lang natin, sa pamilyang salot na iyon. Sa wakas ay magkakaroon na sana tayo ng masayang hapunan ng pamilya. Pero ngayon, Pareho kayong may problema ng kapatid mo. Tiyak na may kinalaman ito sa ang Apex Commerce Guild. Tatawag ako para magtanong. Hello, ang numerong iyong dinyal ay pansamantalang hindi maabot. Ito, ano ang nangyayari? Walang silbi, tatay. Nang tawagan ko sila kanina, agad-agad nila akong binablock. Ganun din sa akin. Hindi ako makatawag sa ang Apex Commerce Guild. Ganito na lang, tatay. Pupunta ako mismo doon bukas sa ang Apex Commerce Guild. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Kapag naayos na natin ito, lahat ay babalik sa dati. Ang aming pamilyang Lin ay utang na utang ang tagumpay nito ngayon sa ang Apex Commerce Guild. Basta't maibalik lang natin ang pakikipagtulungang ito, ang aming pamilyang Lin ay handang magbayad ng anumang halaga. Naiintindihan, tatay. sige, sige, tama na yan. Kumain muna tayo. Halika, umupo ka. Tama si nanay. Ang pamilya natin ay sa wakas ay nagkita-kita. Tayo'y magsaya sa hapunang ito ng pagsasama. Kayo ay hindi dapat mag-isip ng mga hindi magagandang bagay. Kumain na tayo. Halika, halika. Hello. May urgent akong bagay at kailangan kong makausap si Director Joe. Maaari mo ba akong ipaalam? Paumanhin, si Director Zhao ay may napaka-importanting mga gawain. At kasalukuyang hindi maaaring makipagkita sa anumang hindi nakaskid na bisita. Oy, pwede bang gumamit ng banyo? Siyempre po, Gino, nandoon po, para kayo sa sarili ninyong bahay. Sige, salamat. Ano ba ang problema mo? Pasensya na po, Presidente. Pasensya na. Huwag mo nang isipin yon. Pupunta ako sa banyo para maglinis. Mauna na kayo sa taas. Umalis ka na. Umalis ka dyan. Aba. Sino ba itong narito? Hindi ko akalain sa loob lang ng isang araw ay magiging janitor ka na. Tingnan mo, gaya nga ng inaakala ko. Pagkalayas mo sa pamilya Lin, wala ka na. Ano naman ang masama sa pagiging janitor? Kahit na janitor lang ako, kumikita ako ng sarili kong kabuhayan gamit ang aking 2 kamay. Mas mabuti pa ako kaysa sa buong pamilya mo. Isang grupo ng mga parasito na sumisipsip ng dugo. At isa pa, huwag mo na akong tawaging Linman.
Pinutol ko na ang lahat ng ugnayan sa pamilya Lin. Ikaw, Kaya mula ngayon, ang anumang gawin ko ay wala nang kinalaman ang pamilya Lin at wala kang karapatang makialam. ay, ang sarap-sarap mo naman. Matigas pa rin ang ulo, ha? Balang araw, luluhod ka sa harap ko, nagmamakaawa. Ginoong Marquez Lin, maligayang pag-uwi po, Ginoo. Ang lahat ng gamit na ito, lahat ito ay kay Binibining Elara. Ano ang gagawin natin sa mga ito? Itapon mo. Nakakasilaw sa mata. Opo, Ginoong Ethan Lin. Ha? Paano kaya ito nangyari? Nang gabing iyon, aksidenteng, sinira ni Chlo ang kontrata ni Ethan. Nabaliw sa galit si Ethan. Ikaw na maliit. Alam mo ba ang ginawa mo? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga dokumentong ito? Tito, hindi ko ginawa yon. Hindi ako yon. Hindi ikaw? Sino pa ang magsusulat-sulat dito? Ikaw ang pinakamalaking gulo sa bahay na ito. Ethan, baka may hindi pagkakaunawaan. Dito, hindi magsisinungaling si Chlo. Ano, pinagtatanggol mo pa rin siya? Kung ano ang ina, siya rin ang anak, ha? Magkamukha kayong dalawa. Ethan, alam kong, dahil sa problema sa pondo, kaya masama ang mood mo. At kaya mo inilalabas sa amin ni Chlo. Para hindi mo na problemahin ang pondo, unang beses kong hiniling kay Felix, natulungan ang Lin Group. Alam kong hindi maliit ang 20 milyong piso, pero malapit nang bumagsak. Ang Lin Group, di ba pwedeng magbigay ka naman? Agad na ipadala ang 20 milyong piso mula sa Apex Commerce Guild para mamuhunan sa Lin Group. Ano, gusto talagang mamuhunan ng Apex Commerce Guild? At 20 milyon agad ang ilalagay. Sinasabi mo bang, si Elara ang nakakuha ng perang ito para sa akin? Ethan, Sabihin mo sa akin, paano mo nakuha ang Apex Commerce Guild? Para kumpletuhin ang pondo para sa akin? kita mo, sa totoo lang. Kilala ko, ang presidente ng Apex Commerce Guild. Dahil nahihirapan, ang kumpanya ng pamilya natin. Nabanggit ko lang sa kanya. Hindi ko inasahang tutulungan niya tayo ng ganoon. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Ikaw ang bayani ng pamilya. Ay, ano ba yan, Ethan? Pamilya naman tayo. Tama lang na tumulong ako. Tamad at walang kwenta, araw-araw. Isang malaking abala. Tingnan mo ang ating Serena. Ganoon lang, nalutas niya ang malaking problema kong pinansyal. Halika, sabihin mo kung ano ang gusto mo. Ako ang bahala. Tara na. Si Elora ang nagbigay sa akin ng pondo. Ethan, nakita mo ba si Director Zhu? Tatay. Hindi ko nakita. Abala siya sa ibang bagay ngayong araw. Walang makapasok para makita siya. Pero nakapagpasked ako para bukas. Sigurado akong makikita ko siya. Mabuti. Sige, bumalik ka bukas. Kapag naayos na natin ito, makakapagpahinga na tayo. Naniniwala ako na kaya ng pamilya rin natin, at naniniwala ako na handang makipagtulungan si Director Zhu. Tatay, ito ang diary ni Elora. Dapat mong tingnan. Baka mali. Ang pagtingin natin kay Elora sa maraming paraan. Pakiusap, tingnan mo lang. Baka magbago ang isip mo tungkol sa kanya. Bakit ko babasahin ang diary niya? Siya ay walang iba kundi isang walang utang na loob. Huwag mong kalimutan, bukas. May mahalagang bagay kang dapat asikasuhin. Tatay. Mula ngayon, si Binibining Elora ang magiging bagong presidente ng Apex Commerce Guild. Bigyan natin siya ng mainit na pagtanggap. Huwag kayong masyadong formal. Bilang bagong mukha dito, aasahan ko ang tulong ninyong lahat. Hello. May appointment ako para makita si Director Joe ngayon. Pwede bang ipaalam mo sa kanya na narito na ako? Siyempre, maupo po kayo dyan. Sige.
Hoy, narinig mo ba? Ang Apex Commerce Guild natin ay may bagong presidente at babae siya. Nasa elevator na siya papababa ngayon. Babae. Tara, tingnan natin. Tara na. Siya yun. Ha? Teka, hindi ba ito ang elevator? Para sa bagong presidente. Tama na yan. Dito ka na lang huminto. Ako na ang bahala mula rito. Director Zhao, nandito po si Ginoong Lin para sa kanyang appointment. Naghihintay po siya sa lounge. Director Joe, ako po ay mula sa Lin Group. Sabihin mo na, mahalaga ang oras ko. Ganito po kasi, ang Apex Commerce Guild ay palaging nakikipagtulungan sa mga Lin. Bakit bigla nyo binawi ang pondo? Desisyon po iyon ng bagong presidente namin. Wala nang ibang may say dito. Ano, may problema ka ba doon? Siyempre wala, nagtataka lang ako. Bakit biglang nagbago? Anong nangyayari? Kailan pa naging kailangan ng Apex Commerce Guild? Nakumonsulta muna, sa pamilya Lin? Hindi. Siyempre hindi. Ang ibig kong sabihin, kahit pa siya ang bagong presidente, dapat may dahilan, di ba? Ang aming bagong presidente ay hindi nangangailangan ng anumang dahilan para sa kahit ano. Tama na. Tigilan mo na ang pagsasayang ng iyong hininga dito. Umalis ka na, ngayon na. Director Joe. Director Joe. Elara. Elara, sabihin mo lang sa akin. Totoo ba talaga ang lahat sa diary na iyon? Totoo man o hindi. Ano na kinalaman nito ngayon? Malaki ang kinalaman nito sa akin. Nang paalisin mo ako noon, hindi ka naman masyadong nabahala sa katotohanan. At saka, naputol ko na ang lahat ng ugnayan. Sa pamilya Lin, wag mo na akong guluhin ulit. Elara, makinig ka. Sumama ka muna sa akin pauwi. Aayusin ko ang lahat para sa'yo. Mula noon, bilang pamilya. Malulutas natin ang kahit ano. Hindi ako karapat-dapat sa mahal na pamilya Lin ninyo. Kalimutan mo na ako. Sa lahat ng mga taong ito, si Chloe at ang asawa ko, ay dumanas ng walang katapusang pang-aalipusta sa bahay ninyo. At ngayon, nagpapanggap ka pa. Kunwari ikaw ang mabait. Alam kong, malaki ang utang ko sa'yo. Kaya kung ituwid ito. Ayaw ko ng anumang kabayaran mula sa mga Lin. Elara, alam kong nagkamali ako. Wala ka na bang mahanap sa puso mo para patawarin ako? Aling Leo. Hindi pa ba nalilinis ang kwarto ko? Ginoong Marquez Lin. Napakalaki talaga ng bahay na ito. Hindi ko kaya mag-isa. Eh bakit dati ang bilis-bilis malinis? Dati po kasi, tumutulong sa paglilinis si Ginoo. Pero ngayon, wala na ang buong pamilyang yun. Ako. Sa totoo lang, ang pamilya ni Elara. Bigla na lang umalis. Akala ko nagbibiro lang sila. Seryoso pala talaga sila. Ngayon, hindi pa ako makapasok sa sarili kong kwarto. Huwag mong sabihin yan tungkol sa kanila. Sa totoo lang, ang pamilya nila, marami ang nagawa para sa atin. Hindi lang natin alam. Kadalasan, tayo ang nagkakamali sa kanila. Ethan, bakit ka kumakampi sa kanila? Ano pa bang magagawa ng pamilya ni Elara, kundi ang maglinis? Nakalimutan mo na ba kung paano nila itinrato si Serena? Napakalalim pa rin ang maling akala ni Marquez sa pamilya ni Elara. Napakalalim pa rin. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi na pwedeng magpatuloy ito. Ethan. Marcus. Ethan. Tara, manood tayo ng pelikula. Serena, tamang oras ang pagdating mo. Halika rito. May sasabihin si Marquez sa'yo. Marcus. Ano yun? Parang seryoso yan ah. Serena, balak kong kunin dito ang pamilya ni Elara para sila'y magpatuloy na tumira kasama natin. Ethan, nababaliw ka na talaga. Ayos, Ethan. Sakto, namimiss ko rin si Chloe. Nasa labas si Elara at ang pamilya niya. Mahirap siguro ang kalagayan nila. Sa tingin ko, namimiss din nila tayo. Anong namimiss? Huwag kang makinig sa kalokohan ni Ethan. Nakalimutan mo na ba kung paano kanila trinato noon? Bukod pa riyan, sarili nilang pamilya ang nagpasya na umalis. Anong kinalaman natin doon? Pero, Ay, tama na ang pero. Sarili nilang pamilya yan. Ginusto nila yan.
Sige, sige. Tara, manood na tayo ng pelikula. Beichen. Kumusta na ang lahat sa Apex Commerce Guild? Beichen. Kumusta na ang nangyayari sa Apex Commerce Guild? Tatay, pumunta ako kahapon. Sabi ni Ginoong Joe, may bagong presidente na sa Apex Commerce Guild. Lahat ng desisyon ay dumadaan na ngayon sa bagong presidente. Bagong presidente. Saan nanggaling ang bagong presidente na ito? Kaya hindi ipinaliwanag ni Director Zhou. Ang tiyak na dahilan, Wala man lang, dahil lang sa pagtatanong ng ilang bagay, pinalayas niya ako. kaya ganoon pala. Binuwag ng Apex Commerce Guild ang kanilang pondo. Ang Lin Group ay maaaring makayanan sa maikling panahon, pero mahirap sabihin kung ano ang mangyayari kung magpapatuloy ito. Kakaiba talaga yon. Mula nang umalis ang walang utang na loob na nilalang na yon, si Elara, wala nang dumating sa atin kundi problema. Tatay, kadalasan. Mali tayo kay Elara. Tama na. Hindi natin pag-uusapan siya. Bukas, ang buong pamilya ay dadalaw sa bagong presidente. Kung papayag ang presidente, ang pamilya Lin ay papayag sa anumang kondisyon. Tatay, sa tingin ko baka. Huwag nang magsalita pa, gabi na. Matulog ka na. May mahalagang gawain tayo bukas. Ganap na nakatuon si tatay sa mga problema ng kumpanya. Tungkol naman kay Elara. Pag-uusapan natin iyon sa ibang pagkakataon. Hoy, bawal ang hindi autorisadong tauhan. Sino ka ba? Papasukin mo kami ngayon din. Hindi mo ba naiintindihan? Kami ang pinakamalaking partner ng Apex Commerce Guild. Officer, may urgent kaming usapin sa presidente. Pwede bang magbigay ka ng exception? Ang kumpanya namin, ang Lin Group, ay laging naging partner ng Apex Group. Pakisuyo, papasukin mo na lang kami. At sino ka ba? Umalis ka na rito ngayon din. Hindi mo ba alam? Ako ang taong pinagkakatiwalaan ng presidente ninyo. Hindi niya ako ipagkakait. Sabi ng presidente, bawal ang miyembro ng pamilya Lin o aso. Sinong tinatawag mong aso? Anong sinabi mo? Nanay. Huwag kang magalit. Hindi yan dapat ikagalit. Mga guard, paalisin niyo sila rito, ngayon din. Anong ginagawa nyo? Huwag nyo akong hawakan. May alta presyon ako. Umalis kayo. Elara, anong ginagawa niya rito? Elara, anong ginagawa niya rito? Oy, Aba, sino ba ito? Ikaw pala ang walang utang na loob na anak na babae. Anong ginagawa mo rito? ano pa ba? Sinusundan-sundan niya tayo. Huwag mong pag-usapan ng ganyan si Elara. Siya ay talagang nagtatrabaho bilang janitor dito. Ha? Isang janitor. Akala ko pa naman, matapang ka. Sa pag-alis mo sa pamilya Lin, wala ka pala. Elara. Hoy, anong ginagawa mo rito? Baka dapat ay, humingi ka ng tawad kay nanay at tatay, at kina Marcus at Ethan. May malambot silang puso. Sigurado akong papayag silang umuwi ka. Uwi, hindi ko tahanan ang lugar na iyon. At isa pa, wala kayong pakialam sa ginagawa ko rito. Kahit papaano, hindi ako ang pinapaalis. Parang aso. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Walang iba ka kundi isang walang utang na loob na nilalang. Matapos ang lahat ng ginawa ng pamilya Lin para sa'yo. Tagalinis ka lang, at naglakas loob ka pang magmataas. Elara, sumama ka na lang sa amin pa uwi. Namimiss na kita at si Leo. Elara, ang walang kwenta mo. Para kay Leo na nakakulong sa iyo. Torture siguro yun para sa kanya. Paano kung ganito? Bakit hindi mo na lang ibigay si Leo sa akin? Mabibigyan ko siya ng buhay na marahya at mayaman. Hoy, Hoy, ikaw. CJ, ikaw walang utang na loob na anak na babae. Paano mo nagawang saktan si Serena? Sa harap mismo namin. Ikaw, tatay, huminahon ka. Elara, sumama ka muna kay Marcus pauwi. May explain ko ang lahat ng ito. Nabanggit ko na kahapon. Naputol na ang ugnayan ko sa pamilya Lin. Huwag mo na akong tawaging Elara Lin. At ikaw, tingnan mo, ang galing mong magpanggap. Sana ipagpatuloy mo yan. Tingnan natin. Kung gaano katagal kayong mga Lin, ay mananatiling bulag. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Anong pagpapanggap? Nanay, hindi ako nagpapanggap. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ako maniniwala sa kahit anong sabihin ng babaeng yan. Pero tatay, tungkol kay Elara, Hoy, Serena, hindi ba't sinabi mo na mataas ang tingin sa'yo ni Director Zhu? Bakit hindi mo subukan na gamitin ang iyong mga koneksyon para hanapin ang bagong presidente at ayusin ito? Sige, tatay, huwag kang mag-alala.
Makakahanap ako ng paraan para asikasuhin ito. Umuwi muna tayo. Umuwi muna tayo. CJ, Ethan, Marquez, nitong mga nakaraan, bigla na lang ba kayong kampi kay Elara? Nakalimutan na ba ninyo kung paano niya tinrato si Serena tungkol sa pagpapabalik sa kanya? Hindi ako sang-ayon, may malaki tayong utang na loob kay Elara. Napakalaki. Ito ang diary ni Elara. Tingnan mo. Isang diary. Sino pa bang nagsusulat ng diary ngayon? Bukod pa riyan, totoo ba ang mga sinasabi ng mga tao sa diary? Tala-arawan. Sino pa ba ang nagkikip ng diary ngayon? Bukod pa riyan, sino ang naglalagay ng totoong nararamdaman sa diary? Elara, pwede mo bang kontrolin ang anak mo? Marcus, hindi ako ang nakabasag niyan. Ito ay kay Ginoong Ethan Lin. Ito ang regalo sa kanyang ika-18 kaarawan. Napakahalaga nito sa kanya. Dapat pinigilan ko siya. Pero pinilit niyang pumasok sa kwarto ni Ginoong Ethan Lin para maglaro. Ethan, huwag kang magalit. Bibilhan kita ng bago. Noong nakaraan, pinunit niya ang mga dokumento para kay Marquez. Ngayon naman, sino ang nakakaalam kung ano ang susunod niyang gagawin? Kung kumalat ang balita, iisipin ng mga tao na walang klaseng-klaseng ang pamilya natin. Hoy, Marquez. Ethan. Sinabi ni Chloe kaninang umaga, si Serena ang nakabasag. Ngayon, si Chloe ang sinisisi ni Ethan. Pero kakabalik lang ni Serena, at pamilya tayo, hindi ko hahayaang magdulot ito ng hidwaan. Aayusin ko ito sa kanila mamaya. Tama yan. Totoo ba? Ang diary ni Elara. Bakit siya magsisinungaling tungkol dito? Pero, sabi ni Aling Leo, ang utang natin kay Elara. Napakalalim. Sobra na talaga. Alam kong maliit ang tsansa, pero kung makuha natin siya, magkakaroon tayo ng tunay na pagkakataon na makapasok sa pinakamataas na antas ng industriya. Anong klaseng kliyente ito? Para maging napakahalaga kay Ethan? Sobrang sipag ni Ethan, at napakatalino niya. Kailangan ko siyang tulungan. Ginoong Wang, dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga, may koneksyon ka pala sa Apex Commerce Guild. Sige, usapan na, magkasosyo na tayo. Hoy, perpekto, Ginoong Wang, maasahan mo, hindi kita bibiguin, pangako. Serena, paano mo nagawa ito ngayon? Kakatulong mo lang kay Marquez. Ngayon naman, naayos mo na ang maraming problema sa mga kliyente ko. Talagang iba ka. Tingnan mo ito. Ang ating Serena, ilang araw pa lang mula nang bumalik siya, malaking tulong na siya agad. Di tulad ng iba. Natamad lang sa bahay, walang ginagawa. Hindi tulad ng ibang tao, natamad lang sa bahay at walang ginagawa. Ethan, huwag mong pag-usapan ng ganyan si Elara. Pamilya tayo, pagkatapos ng lahat. Palagi kang mabait sa akin. Siyempre, tutulong ako. Hi. Na-misinterpret ulit ako ni Ethan. Pero alam mo ba, okay lang talaga. Basta umangat ang karera ni Ethan. Sulit ang lahat. Kung ibig sabihin ay mapapaniwala ni Serena si Ethan ng napakabilis, at makuha ang kanyang pag-apruba, kaya ko yan. Pero, kaya nga ba talagang tulungan tayo ni Elara ng ganoon kalaki? Mahirap paniwalaan. Marami sigurong isinakripisyo si Elara para magawa ito para sa atin. Mali ito. Pupuntahan ko siya at aalamin ang totoo. Sige. Sasama ako sa'yo. Hoy, hindi pa ba kayo mag-asawa, mga Lin? Bakit hindi na lang ninyo kami pabayaan? Hindi ganoon. Narito kami ngayon para makita ang janitor na yon. Noong nakaraan, ang presidente naman. Ngayon naman, ang janitor. Umalis na kayo rito. Wala rito ang hinahanap ninyong tao. Papasukin ninyo kami. Hoy, Elara. Elara. Totoo ba ito? Mahalaga ba kung totoo o hindi? Kailan pa kayong dalawa naniwala sa sinabi ko? Mahalaga ito. Tingnan mo. Humanap tayo ng pwedeng maupuan at pag-usapan ito. Tungkol sa nangyari noon, gagawa rin ka ni Ethan. Hindi ba't masaya para sa lahat ang pag-alis ko sa pamilya Lin?
Bakit hindi na lang kayong dalawa mula ngayon? Ako'y pabayaan. Umalis kayo. Elara. Kahit na totoo ang nakasulat dito. Bakit siya nagpapanggap? Pasok. Ginoong Lin, tungkol ito sa Apex Commerce Guild. Matapos nilang putulin ang ugnayan sa atin, lumalawak ang agwat ng pondo natin. Dapat ba nating ilipat ang pondo mula sa bagong proyekto? Talagang hindi. Ang bagong proyektong ito ang magdidikta kung maaasenso ang kumpanya natin. Talagang hindi natin pwedeng ilipat ang pondo nito. Pero kung hindi natin masolusyonan ang issue sa pondo, maaaring magbangkarota ang grupo natin. May nakausap na ako sa Apex Commerce Guild. Maghintay lang tayo ng kaunti. Serena, ngayon kung makakalampas ang Lin Group sa krisis na ito, ay nakasalalay na lahat sa'yo. Oh, hey Bianca. Nasaan na kayo? Hey, Serena. Hindi mo ako pinagkakatiwalaang humawak ng mga bagay. Nasa baba na kami. Maghanda ka na para salubungin kami. Sige, sige. Hindi ako makapaniwala na si Bianca. Talagang ang pinakamakonektang tao sa Ilog Kahoy. Nahanap nga niya ang presidente. Sinabi na ni tatay, na handa tayong magbayad ng kahit anong halaga. Ayaw kong maniwala na hindi natin siya mapapanagan. Bianca. Halika, hayaan mo akong magpakilala. Hayaan ninyong ako ang magpakilala sa bagong presidente ng Apex Commerce Guild. Tara, dito po tayo. Presidente, narito ang 1,000,000 piso na inihanda ko para sa inyo. Kaunting pasasalamat lang po ito. Nalaman ko na kay Bianca. Ikaw ang tagapagmana ng Lin Group. Nandito lang ako bilang pabor kay Bianca. Bukod pa riyan, kakakuha ko lang ng posisyon sa Apex Commerce Guild. Hindi ako dapat makita na nagpapakita ng kinikilingan. Ha, naiintindihan ko. Gets ko. Well, ang mga Lin ay may mga transaksyon na sa Apex Commerce Guild noon, at napaka-smooth ng takbo noon. Ngayon, dumating ako para ayusin ang ating relasyon. Kung ang pag-ayos ng ating relasyon ang kailangan, handang magbayad ang mga Lin ng kahit anong halaga. Ganon ba? Well, ang Apex Commerce Guild ay nagpaplano ng bagong proyekto sa downtown. Tinitingnan namin ang halagang mga 20,000,000 piso para sa pondo. 20,000,000 piso. Malaki, yan na halaga. Anong problema? Hindi interesado ang Lin Group. Marami pang iba ang nakapila para makipagtulungan sa amin. Kung hindi ninyo kayang maglabas ng pera, maghahanap na lang ako ng iba. Hindi yun ang ibig naming sabihin. Payag kami. Susunod kami sa inyo mula ngayon, walang tanong-tanong. Magtuos na lang tayo gamit ang tsaa. Ano sa tingin ninyo? Para sa inyo. Nanay, tatay, tingnan ninyo ito. Nakuha ko ang imbitasyon sa bidding conference ng Apex Group. Ang galing ng aking anak. Napasaya mo ako. Mas mainam talaga ang tunay na anak kaysa sa ampon. Ang hindi nagawa ng buong pamilya natin. Ikaw ang nakagawa. Hindi. Lahat ito ay dahil sa aking natutunan. Mula kay nanay, tatay, Ethan, at Marcus mula nang ako'y umuwi. Hala, Serena, huwag kang masyadong mahiyain. Ang makapagtulungan muli sa Apex Commerce Guild ay dahil sa iyo. Anong sports car ang gusto mo? Ibibili kita sa susunod na buwan. Ang kumpanya ko ay nasa tuktok na ng industriya muli. Hoy, Serena, hindi ba may gusto kang relo? Bibilhin ko ito para sa iyo ngayon din. Oh, hindi na kailangan talaga iyon. Ito na ang pinakamaliit na magagawa ko. Ngayon ay makakapagpahinga na ako ng maayos. Ang ipasa ang Lin Group kay Serena. Pero sa ngayon, may mas mahalaga tayong dapat asikasuhin. Pumunta na tayo sa venue. Hoy, tapos na ba kayo? Malaking araw ito para sa Apex Commerce Guild. Kung hindi kayo aalis ngayon, magkakaroon na ako ng pisikal na aksyon. Hindi mo magagawa yan. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Suplado kang gago ka. Pwede na ba kaming pumasok? Hindi ba't sinabi ng bagong presidente na ang pamilya Lin at mga aso ay ipinagbabawal na pumasok? Tatay, pwede ko bang kainin ito? Siyempre pwede. Ating-ating lahat ito. Pwede kumain si Chloe ng kahit ano ang gusto niya. Leo, anong ginagawa ninyong dalawa rito? Tumahimik ka. Natatakot ka bang hindi malalaman ng iba ang tungkol sa negosyo ng pamilya Lin? Leo, anong ginagawa mo rito? Sobrang nami-miss ko na kayo ni Chloe. Leo, kasama mo si Elara, di ba?
Nasaan siya? May sasabihin ako sa kanya. Tama, nasaan si Elara? Tama na, huwag mo nang banggitin yan. Ang matamis na bagay na yun ay isang walang kwentang janitor lang. Anong ginagawa mo rito? Tatay, Ginang Lin, huwag ninyong pag-usapan si Elara ng ganoon. Sinabi ko, huwag nang banggitin ang walang utang na loob na anak na babae na yon. Naririnig mo ba ako? Chloe, huwag na lang natin silang pansinin. Si mami ko ang nagsabi sa akin at kay daddy na pumunta. Ang mami ko ang bagong presidente ng Apex Commerce Guild. Kayong dapat ang umalis. Ha! Ang ating Serena dito ay nakakain na ng hapunan. Kasama ang bagong presidente mismo. Ang maliit at magandang bagay na iyon ay talagang ang presidente. Bakit hindi namin alam? Pakiusap. Kung siya ang presidente, ang Apex Commerce Guild ay tiyak na malulugi. Tatay, nanay, alam ninyo kung paano ang mga bata. Chloe, huwag kang magsinungaling. Kahit gusto mong ipagtanggol ang nanay mo, dapat mong malaman na ang bagong presidente ay si Elaria, hindi ang nanay mong si Elara. Masasama kayong lahat. Hindi ako nagsisinungaling. Ang mami ko ay ang presidente. Chloe, dapat na tayong pumunta sa FE section. Mami, tinawag ka nilang masamang babae. Sinabi ko sa kanila na inimbitahan mo si daddy at ako, pero hindi sila naniniwala sa akin. Sabi nila nagsisinungaling ako. Alam ko, Chloe, ikaw at si Daddy ang mauna. Ako na ang bahala rito. Sige. Ikaw, walang utang na loob na anak na babae. Dilat ang mga mata mo, at tingnang mabuti. Ito si Presidente Elaria, na nag-anyaya sa amin dito. Ang bagong presidente ang nag-anyaya sa inyo. Paano kung hindi malalaman? Malaking araw ito para sa Apex Commerce Guild. Ang isang mababang uri tulad mo ay hindi karapat-dapat na narito. Nanay, tatay, pakiusap, tumigil na kayo sa pagsasabi niyan. Si Elara ay bahagi pa rin ng pamilya natin. Isang hamak na janitor lang siya. Ay, siguro narito siya para maglinis ng lugar. Ha ha ha. Kailan lang, nakakain ako kasama ang bagong presidente. Makinig ka, Elara, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Tingnan mo si Serena, pinagbuhatan mo pa siya ng kamay noon, at gusto pa rin niyang tulungan ka. Hindi naman siguro siya nakipagkita sa isang manloloko, di ba? Aba, pagbati nga pala. Serena, Para sa pakikipagkolaborasyong ito sa Apex Commerce Guild. Ang tatay ko ay naghanda ng buong 20 milyong piso. 20 milyong piso yan. Napakagaling ni Serena. Handa ang tatay na gumastos ng kahit anong halaga. 20 milyong piso. Kay gandang kilos, nauto ang mga tangang ito, at nagbibilang pa sila ng pera para sa manloloko. Ginang, sa wakas, pwede ka nang bumalik at magpalit ng damit. Pero hayaan mong bigyan kita ng payong kaibigan. May mga bagay na hindi talaga para sa'yo. Hindi kailanman magiging para sa'yo. Kung mas mataas ang iyong pag-asa, mas malaki rin ang pagkabigo. Ano ang ibig sabihin yan? Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Nako, Nanay, tatay, humanap muna tayo ng mauupuan. Serena, hindi pa dumarating ang bagong presidente. Kapag dumating na ang bagong presidente mamaya, sabihan mo ako. sige, tatay, tara na. Hindi ba't, mga internal partner tayo ng Apex Commerce Guild? Bakit ang layo ng upuan natin? Siguro kasi, gusto nilang gawing mas madali para sa atin. Ang lugar na ito ay malapit sa entablado, di ba? Para makapunta tayo roon mamaya. Gaya ng inaasahan sa Apex Commerce Guild, naisip nila ang lahat. Hoy, tingnan mo yung dalawang yan doon. Bakit sila nakaupo sa VIP section? Hindi ba sila ang mga pumasok ng palihim? Paano sila napunta sa mga upuang VIP? Dapat ba ang mga upuang VIP ay para sa bagong presidente? Serena, anong nangyayari? Nanay, posible bang si Elara ang bagong presidente? Imposible. Nakasama ko na sa hapunan ang bagong presidente. At napag-usapan na ang negosyo. Bukod pa rito, ang pangalan ng bagong presidente ay Elaria. Alam na ng lahat yan. Paano pwedeng maging si Elaria yun? Tama si Serena. Tingnan mo lang ang dalawang yon. Halatang walang klas. Malamang nakakita lang sila ng mga bakanting upuan doon, at umupo na lang. Ethan, kunin mo sila at dalhin dito. Walang nagbibigay sa akin ng kapayapaan sa pamilyang ito. Sige na, bago pa tayo madamay sa kanila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon, hayaan ninyong ipakilala ko, ang pinuno ng Apex Group. Ginang Elaria.
Hindi ba yan si Elara? Hindi siya narito para sirain ang ating kasunduan sa Apex Commerce Guild, di ba? Ang rebelding anak na babae na yon hindi lang sinira ang okasyon, sinusubukan pa niyang sabotahehin ang ating pakikipagtulungan sa Apex Commerce Guild. Ginoong Lin, sino ang mag-aakalang ang anak mo pala ay napakalaking tao? Huwag mo kaming kalimutan sa hinaharap. Ikaw, walang utang na loob na anak na babae, bumaba ka ngayon din. Dito ba ang lugar para magkagulo ka? Director Zhu, nawawala na sa sarili ang anak ko. Nakikiusap ako na patawarin mo siya. Ano ba ang nangyayari sa pamilya Lin? Teka, hindi ba siya ang bagong presidente? Parang ganoon nga. At ang pangalan ng bagong presidente ay Elaraye, hindi Lin. Hindi naman talaga siya impostor, no? May kapal pa ng mukha para magpanggap bilang bagong presidente ng Apex Commerce Guild. Ikaw, naglakas loob kang magpanggap bilang ang bagong presidente ng Apex Commerce Guild. Ikaw dyan. Felix, ito ang aking teritoryo. Sino ang nagkakagulo dito? Sinabi ko na sa inyo ng 100 beses. Hindi na ako isang Lin. Kung hindi Lin ang apelyido mo, ano nga ba? Inalagaan kita ng mahigit 20 taon. At ito ang kabayaran mo sa akin. At saka, nakilala na ni Serena ang bagong presidente. Kaya tumigil ka na sa kalokohan. Serena, Gawin mo. ibaba siya mula doon. Elara, janitor ka lang. Hindi ito lugar para sa mga laro mo. Bumaba ka. Ngayon na, lumuhad ka. Humingi ka ng tawad sa bagong presidente. Baka magsalita pa ako ng mabuti para sa iyo. Ayos. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob humawak sa bagong presidente natin ngayon. Ha? Siya ang bagong presidente niyo. Siya ang presidente. Paano nangyari yun? Imposible. Nakasama ko na sa hapunan ng presidente nila. Binigyan ko pa siya ng 1,000,000 piso. Paano naging si Elara yun? Tama na, tumahimik ka. Parang hindi namin alam kung sino ang presidente namin. Sino ka para utusan kami? Akala mo ba ang Apex Group ay basta-basta na lang? Sinabi ko na sa inyo na si Mommy ang bagong presidente at hindi pa rin kayo naniniwala sa akin. Paulit-ulit ninyong sinasabing nagsisinungaling ako. Salamat, sweetie. Dalhin mo siya sa ibaba para makapagpahinga. Kumusta sa lahat? Ako ang bagong presidente ng Apex Commerce Guild. Elaraye, lahat ng proyektong pagbibiding sa Apex Commerce Guild ay laging patas at walang daya. Hindi kailanman nagbabawas ng gawain o nagpapabor. Kaya mag-ingat, huwag kayong magpapaloko. Ngayon, ipinahahayag ko na ang nanalong bid ay napunta sa Hongqing Group. Malugod po nating tanggapin ang kinatawan ng Hongqing Group sa entablado. Wow, ang pamilya Lin ay ibang klase. Anak na babae nila ang bagong presidente, at naloko pa rin sila? Nakakaawa naman. Narinig ko, hindi tinrato ng mga Lin ng tama ang kanilang panganay na anak na babae, si Elara. Ngayon, nararanasan nila ang nararapat sa kanila. Mukhang ang kinabukasan ng Lin Group ay halos tapos na. Imposible. Hindi siya pwedeng maging bagong presidente. Siya ay walang iba kundi isang kalye na asong pinalayas ko. Sino ba talaga itong bagong presidente? Ano ba talaga ang nangyayari? Imposible. Paano posible na siya ang bagong presidente? Pero wala naman siyang iba kundi iyong asong kalye na pinalayas ko. Sino nga ba talaga ang bagong presidente? Ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw na rebelding anak na babae, magsalita ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Serena, ano ba talaga ang nangyayari? Akala ko nakilala mo na ang bagong presidente. Nanay, tatay. Sa tingin ko, baka na-scam nga si Serena. Wala ka bang contact number ng presidente? Tawagan mo siya ngayon. Ang numerong tinawagan mo ay naka-power off. Nanay, tatay. Ako, sa tingin ko, na-scam ako. Ikaw. Tatay, Victor. Tatay, ayos ka lang ba? May tumawag ng ambulansya. Ligtas na siya, pero hindi na niya kaya ng dagdag na stress. Nasaan si Serena? Matapos magdulot ng napakalaking gulo, akala ba niya makakatakas lang siya? Bakit palagi mo na lang sinisisi si Serena? Hindi niya sinasadya yun. Nadaya rin siya. Alam mo ba? At ano naman ang magagawa kung nandito siya? 20 milyong dolyar. Iyon ang huling pag-asa ng pamilya natin. Ito ang nangyayari kapag pinalaki ng spoiled ang isang bata. Tatay, huwag muna natin pag-usapan yan ngayon. Kailangan mong magpahinga. Marquez, ano ang dapat nating gawin tungkol kay Elara?
Kailangan nating humingi ng tawad sa kanya. Hindi lang kay Elara, pati na kay Leo at Chloe. Kailangan nating ayusin ang lahat sa kanila. Tatay. Ikaw na rebeldeng anak na babae, ano ang ginawa mo? Tatay. Nagkamali ako. Hindi ko alam na mga scammer pala sila. Oh, Victor, sinabi ko sa iyo, hindi sinasadya ni Serena iyon. Tigilan mo ang pagsigaw sa kanya. Bukod pa riyan, nawala na sa atin ang mahigit 20 milyong piso. Hindi ito maibabalik ng pagsigaw. Kayong dalawang walang kwenta. 20 milyong piso. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan sa pamilya natin? Victor, tapos ka na ba? Serena, huwag mo na lang siyang pansinin. Tara na. Nanay. Lumabas ka. Umalis ka sa harap ko. Tatay, ang nangyari ay nangyari na. Huwag na nating pagtuunan ng pansin ang pagsisi sa sinuman. Magtuon na lang tayo ng pansin sa paghahanap ng solusyon. Solusyon, paano? Tapos na. Wasak na ang pamilya natin. Tatay, paano kung puntahan natin si Elara? Tingnan natin kung matutulungan niya tayo. Pinutol na niya ang ugnayan sa atin. Bakit ka pa pupunta sa kanya? Victor. Tatay, dapat kang magpahinga. Ano ang ginawa ko para karapat-dapat ako sa ganito? Tatay, magpahinga muna kayo. Dati, hindi kami sigurado kung si Elara ang nasa likod noon. Kasi, sa kanyang dating ugali, parang hindi siya ang tipo na gagawa ng mga bagay na iyon. Pero pagkatapos ng bidding meeting ngayong araw, lahat ay naging malinaw na. Noon, malamang gumamit si Elara ng mga pambihirang koneksyon para tulungan tayo. Ganito ang plano. Pupuntahan natin si Elara bukas at humingi ulit ng tawad. Marquez, Ethan. Anong kailangan ninyo? Mahal, umalis na tayo. Elara. Mahal, siguro dapat muna nating pakinggan kung ano ang sasabihin nila. Kasi naman, ang pamilya Lin ang nag-alaga sa'yo ng 20 taon. CJ, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo, mahal. Ano ba ang ginagawa mo? Elara, dumating kami ni Marquez ngayon nang may taimtim na puso upang humingi ng tawad. Elara, alam naming nagkamali kami. Humihingi ako ng paumanhin sa pamilya mo, at lalo na kina Leo at Chloe. Nakikinig ba kayo sa mga sinasabi ninyo? Nakakatawa talaga. Dumating lang kayo dahil nalaman ninyong ako ang presidente ng Apex Commerce Guild. At ngayon gusto ninyong bumalik ako. Umikot ba ang buong mundo sa pamilya Lin? Kalimutan na natin ang nakaraan. Mula ngayon, huwag na kayong manggulo pa sa amin. Elara, wala kami rito dahil ikaw ay ang presidente ng Apex Commerce Guild. Hindi yun ang dahilan ng pagpunta namin. Kami ni Marquez ay talagang alam naming mali kami. Wala na ba talagang paraan na mapatawad mo kami sa iyong puso? Nasa ospital ngayon si tatay. Dahil sa lahat ng ito, pakiusap, maawa ka naman sa kanya. Hindi kita hinihilingang mamuhunan sa pamilya Lin. Hinihiling ko lang sa'yo. Pakiusap. Pagbigyan mo ang isang kahilingan kong ito, patawarin mo ako. Pwede ba? Ano nang kinalaman ko dyan? Ako, si Elara, ay tuluyan ng nakipaghiwalay sa inyong pamilya Lin. Elara, aminado kaming nagkamali kami. Sumama ka sa akin pa uwi. Pagbabayaran ko ang pagkukulang ko. Okay. Akala mo pakialam ko sa maliit mong bayad pinsala? At si Serena, alam mo ba talaga kung ano ang tunay niyang ginawa? Siguro nagtataka ka kung bakit palaging kakampi ni Serena si Aling Liu. Tingnan mong mabuti ito. Wala akong ginawang masama sa pamilya Lin. Malinis ang konsensya ko sa pamilya Lin. Elara. Anong ibig sabihin nito? Hindi ko rin alam, pero si Elara ay siguradong may dahilan sa paggawa nito. Kunin mo muna ito, pag-uusapan pa natin ito sa bahay. Ito ang mga chatlog ni na Serena at Aling Leo. At ang mga record ng transaksyon nila. Tingnan mo, isang transfer na 500,000 piso, hindi nakakapagtaka tuwing may ibinibintang kay Elara at sa kanyang pamilya. Laging si Aling Leo ang nag-aakusa. Na-scam tayo. Imposible. Kailangan nating kunin sina Aling Leo at Serena dito para harapin sila at malaman ang katotohanan. Aling Leo. Aling Leo. Ginoong Marquez Lin, Ginoong Ethan Lin. Anong napakaraming? Aling Leo. May itinatago ka ba sa amin? Ginoong Marquez Lin, Ginoong Ethan Lin. Sinisumpa ko sa inyo.
Hindi ako magtatago ng kahit ano, kahit isa. Kung may itinatago man ako, mamatay ako sa kidlat. Tingnan mo ito bago ka magsalita. Gawa-gawa lang ito. Iyan, hindi ako iyan. Ang ebidensyang ito ay galing sa Apex Commerce Guild. Iba ang liga nila. At sino ka ba? Bakit nila kailangang pagbintangan ka? Hindi ka naman ganoon ka-importante. Kailan mo aaminin? Ginoong Marcus Lin, Ginoong Ethan Lin. Totoo iyon, sinasumpa ko. Lahat iyan ay totoo. Magsalita ka. Ano pa ang itinatago mo na hindi namin alam? Nagbigay ako ng maling testimonya, pero pinilit ako ni Miss Serena na gawin iyon. Sabi niya kung hindi ko gagawin, tatanggalin niya ako, at pahihirapan pa. Dati, binibigyan niya ako ng pera sa bawat pagkakataon, kaya ako ay... Marcus, Ethan, bakit nakaluhod si Aling Leo? Ano ang nangyayari dito? Serena, ilang taon ka na ngayon nakasama naming pamilya? Paano ka namin itrato? Alam mo ang sagot, bakit mo gagawin ang mga bagay na ito, at magsisinungaling sa amin? Marcus, ano ang pinagsasabi mo? Kaya naloko ako ng kaunting pera. Hindi ko naman sinasadya iyon. Kailangan ba talagang gawin mong malaking issue? Ang ganoong kaliit na bagay. Bukod pa riyan, ako ay, ginagawa ko na ang lahat ng makakaya ko para ituwid ito. Talaga. Serena, hanggang kailan mo pa kami aidadaya? Naamin na si Aling Leo. Hindi ka aamin hanggat hindi ka nahuhuli. Di ba? Tingnan mo na lang. Paano nangyari ito? Ang mga bank transfer at chat log na ito. Pero tinanggal ko na ang lahat ng ito. Gusto mo bang ipaliwanag ito, Serena? Paano mo ito ipapaliwanag? Ethan, wala akong ideya kung ano ang pinagsasabi mo. Peke ang lahat ng ito. Sinisiguro ko, wala akong alam. Si Elara na naman, di ba? Siguradong sinusubukan niyang pag-awayin tayo. Ay, sige na nga, binibini. Nandito na ang ebidensya. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Dapat na lang tayong umamin. Nang gawin ko ang lahat ng ito, alam kong darating ang araw na ito. Kalokohan yan. Kailan ko sinabihan kang gumawa ng kahit ano? Hindi ako, lahat kayo. Nalinlang kayo ni Elara. Serena, akala mo ba 3 taong gulang ako? Si Elara na ang presidente ngayon. Sino ka ba? Bakit pa siya mag-aabala? Hanggang kailan mo pa kami paglololohin? Akala mo ba mga tanga kami? Ethan, sinuntok mo ako para sa masamang babaeng iyon. Sinuntok mo ako. Naiintindihan ko na. Si Elara siguro ang dahilan. Ngayong naging presidente na siya ng Apex Commerce Guild. Kaya kayong lahat nagyayapos sa kanya. Mas naniniwala pa kayo sa kanya, kaysa maniwala sa akin. Anong pinagsasasabi mo? Huwag mong ikumpara ang nakakadiring sarili mo sa amin. Si Elara ang naging pamilya namin sa loob ng mahigit 20 taon. Ang katulad mo, na biglang sumulpot lang, walang-wala. Pamilya. Lagi ninyong sinasabi na ang masamang babaeng iyon, ang impostor, at ako ang tunay ninyong pamilya. Pare-pareho lang kayong lahat. Isang grupo lang ng mga mapagkunwaring sikim sa pera. Lagi ninyong sinasabi na ang masamang babae, ang impostor, at ako ang tunay ninyong pamilya. Bawat isa sa inyo. Mga mapagkunwaring matatamis lang kayong lahat. Ano naman kung naloko ako? Iyon ba ang dahilan para kayo'y magmakaawa? Anong karapatan ninyo? Ha? Nakalimutan mo ba kung sino ang pumalayas kay Elara? Hindi ako, kayo. Kayo ang pumalayas sa kanya. Kayo lahat. At ngayon, maglalakas loob kayong sabihin ito sa akin. Pinalayas ko ba si Elara? Ginawa ko ba? Gumamit lang ako ng kaunting panlilinlang para makuha ang pagmamahal ninyo. Mali ba yun? Gusto ko lang ng pagmamahal ninyo at ni nanay at ni tatay. Kayo ang tunay na nasaktan kay Elara. Ang kawalan ninyo ng tiwala, ang sumire sa kanyang puso, kayo ang pumalayas sa kanya. Kung hindi mo kami niloko sa simula pa lang, paano namin masasaktan ng ganito si Elara? Hindi ka aalis hanggat hindi mo kami binibigyan ng paliwanag. Wala akong ginawa. Anong paliwanag ang kailangan kong ibigay? Ano ba ang gusto mong sabihin? Sinusubukan mo ba na ay paranas sa akin ang parehong sakit na minsang ipinaranas ninyo kay Elara? Ethan, Marcus, ang galing-galing ninyo. Oo, aminado ako na marami akong nagawang bagay para saktan si Elara. Pero, kung patuloy kang tatanggi, na umintindi, wala kaming magagawa kundi tumawag ng pulis. Ah, binibini. Aminin mo na lang, ayoko talagang makulong. Ikaw ang nagsabi sa akin na gawin ang lahat ng iyon. Hindi mo ako pwedeng iwanan ngayon. Huwag mong ipasa sa akin ang sisi. Aling Leo, Aling Leo, Aling Leo, ayos ka lang ba? wala ka bang hiya? Makukulong ka. Ethan. Hindi ko sinasadya. Aaminin ko na binigyan ko ng pera si Aling Leo. Pero gusto ko lang na makuha ang pagmamahal ninyo. Ako, naiintindihan ko. Kasalanan ko ito. Pupunta ako para humingi ng tawad kay Elara.
Naipadala na ang pera sa iyo. Tapusin mo ito ng mabilis at malinis. Huwag kang mag-alala, Binibini. Maasahan mo ako. Hindi ka masasangkot. Susmar Joseph, Elara. Huwag mong isiping ang pagiging presidente ay magiging kalasag mo. Ngayong pagkakataon. Tiyak na papatayin kita gamit ang sarili kong kamay. Paano ito nangyari? Sigurado ka ba sa pagiging tunay ng mga record na ito? Opo, tatay. Si Elara mismo ang sumulat nito. Nakuha namin ang mga kriminal na record ni na Elara at Aling Leo, at ito pa. Aminado na silang dalawa sa kanilang ginawa. Ang mas masahol pa, para matakpan ng kanyang kasalanan. Sinunggaban ni Serena ang ulo ni Aling Leo at pinalo sa pader. Nasa ICU pa rin siya hanggang ngayon. Ayon sa mga doktor, ang pinakamagandang maaasahan natin ay na maging gulay na lang siya. Ano ba ang nagawa ko sa nakaraang buhay para dalhin ang halimaw na ito sa ating tahanan? O, Elara, paumanhin, Elara. Pero siya ay sarili naming laman at dugo. Paano niya nagawa ito sa amin? Paano niya ito nagawa? Kasama ko si Elara ng mahigit 20 taon. Pero sa huli, ako ang gumawa ng napakaraming bagay na nasaktan siya. Ano ba ang nagawa ko? Nanay, lahat tayo ay may pananagutan dito. Tungkol sa bagay na ito, pangunahin ang nanay mo at ako ang may pananagutan. Kailangan nating hanapin si Elara at humingi ng tawad sa kanya ng personal. Sige, sabay-sabay tayong pumunta. Hindi kayong dalawa ay manatili dito. Kaya naming dalawa ng nanay mo ang asikasuhin ito. Kayong dalawa ay manatili lang sa bahay. Maging mabuti kayo. Nurse, kailangan kong mag-check out. Pakiusap. Ginang, ang mag-asawang Lin ay nakaluhod sa labas ng buong araw na ngayon. Sabihin mo sa kanila na umalis. Teka, sandali. Kumuha ka ng 2 mainit na coat para sa kanila. At ng kaunting mainit na tubig. Munting pulubi, yakin. Walang may gusto sa'yo, nakakawat. Munting pulubi, yakin. Munting pulubi, yakin. Munting pulubi. Ano ang ginagawa ninyong mga bata? Hoy bata, bakit ka umiiyak? Nasaan ang mga magulang mo? Halika rito. Ang pamilya Lin ay talagang nangangailangan ng isang anak na babae. Simula ngayon, ikaw ay magiging anak na babae ng pamilya Lin. Ano sa palagay mo? Hayaan mong kargahin ka ni tatay. O, ayan na. Ang pamilya Lin ay mayroon na sa wakas ng isang anak na babae. Tara na. Wow! Ang ganda-ganda ng ating Serena ngayon. Handa na ang hapunan, Ginoo, Ginang. Tara na, kumain na tayo. Elara. Alam mo, hindi pa gaanong matagal si Serena sa atin. Kaya medyo nahihiya pa siya sa mga hindi niya kilala. Bibigyan ka ni nanay ng pera. Kumain ka na lang sa labas. Ano? Halika na, kumain na tayo. Halika na, kumain ka ng gusto mo. Ha ha ha. Ito para sa'yo, kainin mo na ito. Masarap ito. Tikman mo. Subukan mo itong hipon. Kumuha ka ng kabute, sariwang lobster. Para sa iyo lahat ito. Ginang, ang ginawa ng pamilya Lin sa'yo, nakakagalit talaga. Sang-ayon ako sa pag-alis mo sa pamilya Lin. Pero sa kanilang kilos ngayon, hindi sila aalis hanggat hindi ka nila nakikita. CJ, Baba na ako.
Victor, nandito na si Elara. Pumayag na rin siyang makipagkita sa atin. Elara, alam kong nagkamali ako. Kasalanan ko ang lahat dahil sobrang nagtiwala ako kay Serena. Paumanhin, nagdulot ako ng napakalaking pinsala sa pamilya mo. Sana ay makabalik ka sa ating tahanan. Elara. Nagkamali rin ako. Hindi ko sana dapat pinakinggan ang salaysay lamang ni Serena at binaliwala ang nararamdaman mo. Paumanhin. Sinabi ko na ito dati. Tapos na ang ugnayan ko sa pamilya Lin. Bakit kayo kumikilos pa rin bilang aking mga magulang? Alam kong pinalaki ako ng pamilya Lin ng mahigit 20 taon. Ang pera sa card na ito ay sapat na sapat para sa inyong dalawa upang magretiro ng komportable. Ito ay ang aking bayad hiwalay sa pamilya Lin. Elara. Ayaw namin ng pera. Gusto lang naming bumalik ka. Umuwi ka na. Elara, pinag-aral ka namin ng mahigit 20 taon. Hindi ako makapaniwala na wala kang nararamdaman para sa amin. Bumalik ka at gagawin namin ito ng iyong nanay at ako ng libu-libong beses para sa'yo. Tama ang iyong tatay. Umuwi ka na, Elara. 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 Pumunta ka sa impyerno. Tara. Makinig kayo. Binibining Lin ang umupa sa akin. Ang lakas ng loob mo, hinabol mo pa ang ating bagong presidente. Ang presidente, sinabi sa akin ni Serena, isang hindi ka nais-nais na, maliit na bagay lang siya. Bakit ako magsisinungaling sa'yo kung alam ko lang na ikaw ang presidente? Hinding-hindi ko sa 1,000,000 taon tinanggap ang trabahong ito. Maawa po kayo sa akin. Hayaan nyo na lang akong umalis. Tama na, pero kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Hindi mo naman ipapagawa sa akin. Napagtaksilan siya at patayin si Binibining Lin, di ba? Buisit. Hindi pa ba natatapos ng hitman na yun? Binibining Lin, ang trabahong ibinigay mo sa akin, tapos na, walang naiwang bakas. Ha ha ha. Mabuti. Akala ng batang yun. Kayang-kaya niya akong hamanin. 100 paraan ang alam kong panggugulo sa kanya. Pero, Pero ano? nang ginawa ko ang aksyon, nandoon din ang tatay mo. Para maitago ang bakas ko, pinatay ko rin siya. Binibini, kung hindi ko ginawa sa ganoong paraan, baka nabuko ang buong plano. Ha. Mabuti. Magaling. Magaling. Yung gwapong lalaking iyon ay matagal nang nakaupo bilang chairman ng pamilya Lin. Ayaw pang umalis. Matagal ko nang gustong patalsikin siya. Pagdating ng tamang panahon, ipapasa natin ang sisi sa babaeng iyon. Talagang perpekto. Pero paalala ko lang sa iyo. Isa lang ang trabahong babayaran ko sa iyo. Gaya ng inaasahan mula kay Binibining Lin. Humanga ako. Sige, tandaan mong ipadala ang huling bayad. Kailangan kong lumisan sa lungsod. Nakuha ko. Ay transfer ko ang pera ngayon din. Ngayong patay na ang matanda, at pati na rin ang babaeng iyon. Lahat ng Lin Group ay akin na. Naghahanda ang pamilya Ye ng selo-salo ng pamilya sa Ilog Kahoy. At namuhunan sa malaking lupain sa downtown. Ang mga tiket para makapasok ay itinitinda na ngayon sa halagang 10 milyong piso bawat isa. Ang nangungunang pamilya sa bansa, ang prodigy ng pamilya Ye ay pupunta sa Ilog Kahoy. Dobling swerte talaga, kakatapos ko lang patayin ang babaeng iyon. At iniisip ko pa lang kung paano lilinisin ang gulo ng pamilya Lin. At ngayon, sumubong na lang sa akin ang solusyon. Pasok ka. Ginang, tungkol sa trabahong ipinagagawa ninyo, tapos na po ang lahat. CJ, at isa pa pala, siguraduhin may nakatakdang imbitasyon para sa kanya. Sayang naman kung handa na ang entablado, tapos hindi naman pala darating ang bida. Ginang, may isa pang bagay, sina Ginoo at Ginang. Gusto kayong makita ng isang araw ng mas maaga, ang araw bago ang salo-salo ng pamilya. Nakuha ko. Inaasahan ko na yan. Ikaw na ang bahala. Opo, Ginang. Serena, panahon na para tayo ay magbayaran. Hindi ba't pumunta ka para makipag-ayos kay Elara? Ethan. Sinubukan kong makita si Elara, pero ayaw niya akong kausapin. Ano bang dapat kong gawin? Pero may natagpuan ako. Isang paraan para mailigtas ang pamilya Lin. Serena, anong laro na naman ang nilalaro mo?
Akala mo ba talaga na magtitiwala ulit kami sa'yo? Ethan, may natagpuan talaga akong paraan. Pero kailangan ko ang tulong mo, at ni Marcus. Sa lahat ng ginawa mo para saktan si Elara, paano kami maniniwala sa'yo? Ethan. Ang pagkakamali ko lang, ay sobra akong naghangad ng pagmamahal ninyo, kaya ipinahamak ko si Elara at ang pamilya niya. Pero hindi ko sinasadya na saktan kayo. Magkita na lang tayo at mag-usap, kung hindi magustuhan ang plano. Pwedeng tumanggi ka lang. Sige. Isang huling pagkakataon. Gabi na. Pumunta ka bukas at mag-usap tayo. Okay. Hoy. Magpadala ka ng mga tao kasama ko bukas sa estate ng mga Lin. Nanay, kagabi, hindi ba kayo ni tatay pumunta para humingi ng tawad kay Elara? Bakit hindi kayo umuwi buong gabi? Nasaan si tatay? Ginang Lin, ang kalagayan ni Ginoong Lin ay matatag na ngayon. Huwag kang mag-alala. Gayunpaman, inaasahan pa rin namin kayo. Panatilihing lihim ang mga pangyayari ngayong araw. Aaminin namin ang lahat. Sige, naiintindihan ko. Ang pamilya Lin ay malapit nang ideklarang bangkarota. Ang tatay mo at ako, hindi nakapunta kay Elara kagabi. Pumunta kami sa kumpanya para asikasuhin ang ibang mga bagay. Nanay, ano man ang mangyari, kailangan ninyong mag-ingat ni tatay. Nanay, sabi ni Serena, may paraan siyang iligtas ang pamilya natin. Kaya, Ano? Siya ang Iris sa pamilya natin, at pinagkakatiwalaan mo pa rin siya. nanay, kahit ang ginawa ni Serena kay Elara ay mali, pero wala naman talaga siyang ginawa para saktan tayo. Pero, Marcus, Ethan, nandito na ako. Ay, nanay. Nandito ka rin. Sige nga, ano ba ang ideya mo? Siyempre may plano ako. Kung hindi, bakit ko kayo pinatawag? Ano ba ang punto? Bakit hindi muna tayo lahat umupo? At pag-usapan ito. Kamakailan lang, ang pinakamayaman sa dakilang siya, ang pamilya Ye, ay magdadaos ng salo-salo ng pamilya, sa Ilog Kahoy. Ang gandang pagkakataon, hindi natin ito pwedeng palampasin. Kaya pala naloko ka, ang salo-salo pa lang, hindi na tayo makakapasok. Marcus, nagsaliksik na ako. Ang salo-salo ng pamilyang ito, ang bayad para makapasok, ay 10 milyong piso lang. Kahit gaano kahirap ang pamilya Lin, hindi pwedeng, hindi tayo makakahanap ng ganoong halaga, di ba? Ayos. Kaya pala, pera lang namin ang habol mo. Sige, kahit makapasok ka man. Sige, kahit makapasok ka man, wala ka namang paraan para lapitan ng pamilya Ye. Ang babait ninyo. Sinong nagsabing wala ako? Kayong dalawa ang magiging panangga ko. Ano ang balak mong gawin? Ano ang ginagawa mo? Diretso na lang ako. Ang batang yun, si Elara. Patay na siya. Mula ngayon, sundin ninyo ang lahat ng sasabihin ko. Pupunta kayo sa pamilya Ye. Magpapakahirap kayo para sa kanila. At bantayan ninyo sila para sa akin. Ako naman, maghahanap ako ng mamimili, para ipagbili ang bahay na ito. Sa pinakamataas na halaga, paano nagkaroon ng aming pamilya Lin, ng rebelding anak na babae na tulad mo? Sinasabi mo bang ang aming Elara, ay talagang handang bumalik sa pagkakataong ito? Matagal na naming pinakiusapan, pero tumanggi siyang bumalik. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, magandang simula ito. Napakarami na nating utang na loob kay Elara. Kahit na totoo ang bagay na ito, ano naman, isa lang ang pamilya ko ngayon, ang pamilya Lin, dahil inabandona ninyo ako noon. Bakit pa kayo, nag-abala na hanapin ako ng may peking pagmamalasakit? Elara, nung kami nag-iwan sa iyo noon, amin iyong kasalanan. Pero may dahilan kami. Tama na. Ayokong marinig yan. May sarili na akong mga magulang ngayon, at mga kapatid na lalaking nagmamahal sa akin. Hindi ko na kayo kailangan. Ang tahanang yon, hindi na ako babalik doon kasama ninyo. Sa nakaraang buhay ko, lagi akong naniniwala na mas matibay ang bigkis ng pag-aalaga kaysa sa bigkis ng dugo. Pero lubusan kong ipinagwalang bahala na mas makapal ang dugo kaysa tubig. Si Serena ang buhay na patunay niyan. Ang aking mga tunay na magulang, na napakaraming beses kong iginagalang, ay tumulong pa rin sa akin ng walang pag-aatubili. Hindi ko man lang sila binigyan ng pagkakataon. Hindi ko na maaaring ulitin ang parehong pagkakamali sa buhay na ito. Anak na babae. Nanay, tatay, alam kong nagkamali ako. Tumayo ka, anak na babae. Pamilya tayo.
Mabait na bata, Chloe. Mahaba ang biyahe mo. Pasok na tayo sa loob. Serena, nakatayo tayo dito, at hindi man lang natin masilayan ang hiyas ng pamilya Ye. Ipinagbili natin ang bahay ng pamilya, para lang makarating dito at maging mga tagapanood. Ito ba ang iyong magaling na plano? Tumahimik ka. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na magsalita pa, ihahagis ko ang matandang babaeng iyon sa mga aso. Maligayang pagdating sa lahat sa salo-salo ng pamilya Ye. Ako, si Julian Ye, ay natagpuan ng aking matagal nang nawawalang nag-iisang anak na babae dito sa Ilog Kahoy. Ang Ilog Kahoy ay isang pinagpalang lugar para sa pamilya Ye. Nagpa siya akong mamuhunan ng malaking halaga sa Ilog Kahoy. Ngayon, pakisalubong ang hiyas ng pamilya Ye. Nanay, tatay. Elara, ano ito? Hindi ba dapat patay na siya? Elara, kaya ikaw pala ang hiyas ng pamilya Ye. Elara, tunay akong masaya para sa iyo. Wala kang karapatang tawagin akong kapatid. Siguro ay nabigla ka, na makita ako rito. Akala mo patay na ako, hindi ba? Elara, ano ang pinagsasabi mo? Laura, ano ang nangyayari? Nanay, tatay. Ipapaliwanag ko ang lahat sa inyo mamaya. Hayaan mo muna akong harapin siya. Paano siya naging ang hiyas ng pamilya Ye? Sa madaling salita, ang totoong namatay lang ay si Victor. Hindi pa ako talo. Sige na nga. Elara, mahigit 20 taon kang pinalaki ng ang pamilya Lin, dahil lang sa kaunting kapangyarihan. Naghanap ka at umupa ng tao, para patayin si tatay. Napakasama mo talaga. Mahal, ito. Sabi ng anak natin, siya na ang bahala. At gusto kong makita na ngayong nandito ako. Sino ang maglakas loob humawa kay Elara? Ang taong tulad mong walang moral na halaga, ay hindi karapat dapat maging ang hiyas ng pamilya Ye. Ako ang pumatay kay Miss Ye at Ginoong Lin. Si Serena ang nag-utos sa akin na gawin yon. Hindi ako. Rebeldeng anak na babae. Hindi na dapat kita pinabalik. Ang aming pamilya Lin, ay walang puwang para sa isang taong tulad mong walang puso. Mula ngayon, hiwalay ka na sa aming pamilya Lin magpakailanman. Hindi, Serena, ikaw ay pinaghihinalaan ng pagpatay. Inaaresto ka na namin ngayon. Sumama ka sa amin. Hindi ko ginawa yon. Bitawan niyo ako, tatay, nanay, Ethan, tulungan niyo ako. Elara, naloko tayo ng impostor na yon, si Serena. Mapapatawad mo pa kaya kami? Elara, 20 taon tayong nagdusa at nagtiis. Wala ka bang naaalala kahit isa? Elara, alam ko, 1,000 beses na kaming humingi ng tawad. Pero, sana yung tawad, na asterisk ito, ay tanggapin ng pamilya mo. Inaasahan kong mababayaran ko ang lahat sa'yo, pag uwi mo. Pero ngayon, nakikita kong walang saysay. Ang tanging inaasahan ko na lang ngayon, ay ang kaligayahan ng pamilya mo. Para sa pamilya niyo ang mga Lin. Wala na akong sama ng loob o galit. Pero, sa hinaharap, wag na lang tayong magkita. Kung sana tayo, ay nagtiwala ng kaunti pa kay Elara. Baka hindi naging ganito ang sitwasyon. Dati, napakasaya ng pamilya natin. Pero dahil hindi tayo nagtiwala sa kanya, lalo tayong nagkalayo. Dati, anak ko siya. Pero ngayon, tanging paglisan niya na lang ang aking mapapanood. Mabuting babae si Elara. Nabigo ang pamilya natin sa kanya. Umalis na tayo.